Magandang balita para sa mga tagahanga. Bumalik sa Maynila si Paolo Avellino pagkatapos ng sinulog bilang suporta kay Kim Chiu. Patuloy na nagniningning. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Ang mga tagahanga ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay napuno ng pananabik at panibagong optimismo kasunod ng mga kamakailang pag-unlad na lumitaw pagkatapos ng Sinulog Festival sa Cebu. Ang nagsimula bilang isang serye ng mga tanong at makahalong ulat mula sa iba't ibang online na pinagmulan ay naging isang alon ng mga positibong talakayan na nakasentro sa kalinawan, tiwala at patuloy na suporta para sa dalawang bituin. Tulad ng maraming high-profile celebrity, ang mga galaw ni Kim at Paolo ay sinusundan ng mga tagahanga. Gayunpaman, sa halip na kontrobersya ay ang mga kamakailang update ay nag-highlight ng pag-unawa, katiyakan at isang mas malalim na pagpapahalaga sa kung paano pinapangasiwaan ng dalawang artista ang kanilang mga professional na responsibilidad habang pinapanatili ang personal na balanse. Pag-alis ng pagkalito pagkatapos ng sinulog. Kasunod ng Sinulog Festival, maraming vlogger at social media page ang nagbahagi ng magkasalungat na pahayag tungkol sa kinaroroonan ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Ang ilang mga ulat ay nagmumungkahi na siya ay naglalakbay sa Cebu, habang iba ay nagpapahiwatig na siya ay sumunod kay Paolo Avellino. Samantala, isang hiwalay na hanay ang nag-claim na ang nagsasaad na bumalik agad si Paolo sa Maynila pagkatapos ng kaganapan. Ang paghahalo ng mga salaysay na ito ay maliwanag na nagdulot ng kalituhan sa mga tagahanga. Isang taga-suporta ang nagpahayag ng pagkabahala sa kung paano ipinakita ng iba't ibang vlogger ang iba't ibang bersyon ng parehong kaganapan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-asa sa mga pagkakatiwalaan at magalang na mga mapagkukunan. Agad na sumunod ang paglilinaw. Naging maliwanag na hindi dumalo si Kim Chiu sa Sinulog Festival sa Cebu ngayong taon. Sa halip na nananatili siya sa Maynila at lumabas sa Showtime na tinutupad ang kanyang mga profesional na pangako. Si Paolo Avellino sa kabilang banda ay dumalo sa Sinulog Festival para lamang sa mga layuning may kinalaman sa trabaho at bumalik sa Maynila pagkaraan. Pinili ni Kim Chiu ang pahinga at balanse sa trabaho. Alam ng mga tagahanga na mahigpit na sumusunod kay Kim Chiu kung gaano kademand ang kaniyang schedule sa pagitan ng pag-host ng Showtime, pamamahala sa mga pag-endorso at pagdalo sa mga pampublikong pakikipag-ugnayan. Pinananatili ni Kim ang isang nakapak na routine na nangangailangan ng pisikal na tibay at emosyonal na katatagan. Ang kanyang desisyon na manatili sa Maynila sa panahon ng sinulog ay malawak na tiningnan bilang isang praktikal at malusog na pagpipilian. Napansin ng mga taga-suporta na ang mga kaganapan sa sinulog ay kadalasang nasasangkot ng mahabang oras, masikip na espasyo at matinding init, mga kondisyong maaaring nakakapagod sa pisikal. Maraming tagahanga ang sumang-ayon na ang pag-prioritize ni Kim sa kanyang kalusugan at mga responsibilidad ay nagpapakita ng maturity at self-awareness. Sa halip na dumalo sa bawat pangunahing kaganapan, pinili niyang magpahinga at tumuon sa trabaho na pinalakpakan ng maraming taga-suporta. Ang maikling ngunit makabuluhang pagbisita ni Paolo Avellino sa Cebu. Ang presensya ni Paolo Avellino sa Cebu ay mahigpit na nakatali sa kanyang pag-iendorso at profesional na obligasyon. Napansin ng mga taga-masid na siya ay naglalakbay ng magaan at napanatili ang isang mahabang profile sa buong kaganapan na nagpapatibay sa kanyang reputasyon bilang isang taong lumalapit sa trabaho ng may pagtuon at disiplina. Ilang sandali matapos ang mga aktibidad sa sinulog, bumalik si Paolo Avellino sa Maynila. Kinumpirma ng mga nakita sa paliparan na maliit na backpack lamang ang dala niya. Karagdagang katibayan na ang kanyang pagbisita ay maikli at may layunin sa halip na libangan. Binigyang kahulugan ng mga tagahanga ang kanyang maagang pagbalik bilang salamin ng kanyang pari-parihong karakter. Kapag tapos na ang trabaho, mas gusto niyang umuwi sa halip na magtagal. Para sa mga hindi kinakailangang pakikipag-ugnayan, isang relasyon na binuo sa tiwala. Ayon sa mga taga-suporta, nagpahayag ng kumpiyansa ang matagal ng taga-suporta ni Kim at Paolo. Sa tibay ng kanilang pagsasama, maraming mga tagahanga ang nag-highlight na si Paolo ay hayagang humanga kay Kim sa loob ng maraming taon at ang kanilang koneksyon ay nag-ugat sa paggalang sa isa't isa kaysa sa pandaliang atraksyon. Binigyang diin ng mga taga-suporta na ang pasensya at matagal na paghanga ni Paolo kay Kim ay nagsasalita tungkol sa sinseridad ng kanyang damdamin para sa kanila. Ang kanyang aksyon, pagbabalik kaagad pagkatapos ng trabaho, pag-iwas sa mga hindi kailangang abala at pagpapanatili ng pagpapasaya ay ang palatandaan ng kapanahunan at pangako. Ang damdaming ito ay nagbigay katiyakan sa mga tagahanga na maaaring makaramdam ng pagkabalisa sa mga chismis na kumakalat online. Mga katugmang detalye na napansin ng mga tagahanga
Ang isang detalye na ikinatuwa ng mga tagahanga ay ang obserbasyon na si Paulo ay nakasuot ng cap na katulad ng selo ng isang nauna nang nakita kay Kim. Bagamat maliit ang mga magkatugma o magkaugnay ng mga detalye, ito ay kadalasang nakakuha ng atensyon ng mga taga-suporta na nakikita ang mga ito bilang mga banayad na pagpapahayag ng pagiging malapit. Nabanggit ng mga tagahanga na hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakita ang pari sa kambal sa pamamagitan mga outfits sa aksesory sa paglipas ng panahon. Ang gayong mga pagkakataon ay naging kagiliw-giliw ng mga sandali para sa mga tagasunod na sumasagisag sa pagkakaisa sa halip na panuurin. Para sa marami, ang mga detaling ito ay nagsilbing malumanay na paalala na ang kondisyon ni Kim at Paulo ay nananatiling buo at tunay. Mga ulat tungkol sa maikling pagbisita ng pamilya. Ang isa pang positibong pag-unlad na lumalabas sa online ay nagsasaad na saglit na binisita ni Paulo ang tahanan ng pamilya ni Kim sa Cebu bago bumalik sa Maynila, habang ang mga tagahanga ay nag-iingat na huwag ituring itong bilang kumpirmadong katotohanan. Marami ang tumitingin ng mabuti sa ideyang nangangatwiran ang mga taga-suporta na kung nangyari ang gayong pagbisita, hindi ito karaniwan o hindi nararapat sa kulturang Pilipino. Ang mga koneksyon sa pamilya ay may mahalagang papel at ang pagiging malugod sa isang puwang ng pamilya ng isang mahal sa buhay ay madalas nakikita bilang tanda ng paggalang at pagiging malapit. Binigyang diin ng mga tagahanga ng kahit ang pagbisita ay isang kagandahang loob o pakikipag-ugnayan ng pamilya lamang. Dapat itong ituring na positibo sa halip na kapansin-pansin. Paggalang sa mga hangganan at pag-iwas sa espekulasyon. Sa gitna ng pananabik, isang malakas na boses sa loob ng fandom ang nananawagan ng balanse at responsibilidad. Hinimok ng maraming taga-suporta ang iba na huwag masyadong suriin o i-pressure ang mag-asawa ng may mga inaasahan. Binigyang diin nila na ang mga relasyon, lalo na ang mga kinasasangkutan ng mga pampublikong figura, ay nararapat sa privacy at oras. Ipinahayag ng mga tagahanga na ang tunay na kaligayahan ay hindi maaaring pilitin ng mga haka-haka o mga kahilingan ng publiko. Ang mature na diskarte na ito ay nagpapakita ng lumalaking kamalayan sa mga tagahanga na kahalagahan ng paggalang sa mga hangganan sa digital age. Ang reputasyon ni Paulo Avellino sa industriya, kilala si Paulo Avellino na entertainment para sa kanyang profesionalismo at maaalahanin na kilos. Madalas siyang inilalarawan ng mga kasamahan bilang isang taong nagpapahalaga ng integridad o sa integridad gumagalang sa mga katrabaho at umiiwas sa hindi kinakailangang kontrobersya. Ipinunto ng mga tagahanga na sa kabila ng paghanga ng marami, napanatili ni Paulo ang pari-parihong imahe ng focus at disiplina. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa iba ay karaniwang magalang at profesional na mahalaga sa isang industriya na binuo sa pakikipagtulungan. Ang reputasyon na ito ay nagbibigay ng katiyakan sa mga tagahanga na nagtitiwala na naiintindihan ni Paulo ang mga responsibilidad na kaakibat ng pagiging nasa mata ng publiko. Kim Chiu's continued grace under pressure. Ang lakas at biyaya ni Kim Chiu ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tagahanga sa kabila ng mga panggigipit at katanyagan. Nananatili siyang madaling lapitan at mainit na nakatuon sa kanyang gawain. Ang kanyang kakayahang balansin ang trabaho, pamilya at personal na kagalingan ay nakakuha ng kanyang paghanga sa mga henerasyon. Napansin ng mga tagahanga na si Kim ay naharap sa mga hamon sa nakaraan at palaging umusbong ng may katatagan. Ang kanyang kalmadong presensya sa showtime, kahit na sa mga araw na abala o nakakapagod, ay sumasalamin sa kanyang profesionalismo at dedikasyon. Ang mga taga-suporta ay nagpapahayag ng pag-asa na patuloy niyang inuuna ang kanyang kalusugan at kaligayahan kaysa panlabas ng mga inaasahan. Pinag-uusapan ng Filipino stars na sina Kim Chiu at Paulo Avellino ang pag-ibig, dating apps, ghosting at bagong romantic comedy. Ang papel ng mga tagahanga ay isang malusog na fandom. Ang mga talakayan tungkol kina Kim at Paulo ay nagdulot din ng pagninilay sa papel na ginagampanan ng mga tagahanga ng paghubog ng mga pampublikong salaysay. Maraming taga-suporta ang umamin na ang paghanga ay dapat na may pananagutan. Sa halip na pasiglahin ang mga chismis o lumikha ng mga pressure, pinagyan diin ng mga tagahanga na ang kalagahan ng pagbibigay ng pagpapatibay loob, pagiging positibo at paggalang. Ipinahayag nila na ang tunay na suporta ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa mga taong hinahangaan mo at pagpapahintulot sa kanila na mamuhay ng totoo. Itinampok ng pananaw na ito na ang pagbabago tungo sa mas maingat na pag-uugali ng fandom. Umaasa na may mga optimismo habang kapwa sumusulong sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa kani-kanilang karera. Nananatiling umaasa at sumusuporta ang mga tagahanga. Lumabas man ng masama o tumutuon sa mga individual na proyekto, patuloy na lumalaki. Nagbabago ng parehong artist. Sa halip na tumuon sa mga pandaliang chismis, ang mga taga-suporta ay nagpahayag ng pananabik tungkol sa mga paparating na proyekto, pag-endorso at pagkakataong pagpapakita o nagpapakita ng kanilang mga talento. Ang pangkalatang mood sa mga tagahanga ay isa sa mga optimismo, nag-ugat hindi sa haka-haka
ngunit sa pagpapahalaga kung sino sina Kim Chiu at Paolo Avellino bilang individual. Kaya naman, abangan natin ang magiging susunod na update o kabanata tungkol sa mga isyong ito. Dito lang abangan